po ba ang Sunday na to? Ano po ba ang pag-uusapan? Ano po ba, bakit natin sineselebrate to? Ano po bang meron? Resurrection Sunday. Nag-resurrect si Christ. Amen po ba? Kaya ang pag-uusapan po natin, hindi ko na patatagalin, the resurrection power. Naniniwala po ba kayo na may power sa resurrection ni Kristo? May power, kapatid. Pag walang power to, wala tayo. Tama po ba? At ito po ang tanong ko sa inyo sa umaga na to, hindi ko patatagalin. Baka nga maikli lang po ako. How do we see Holy Week? Paano po natin tinitingnan ng Holy Week? Ano po ba ang ine-expect natin sa Holy Week? Ano po ang ginawa nyo? Ano po ginawa nyo? Parang mga ayaw umamin eh. Pastor, kasi. Kayo po ba ang Holy Week? Ito po ba nakikita nyo sa Holy Week? Yan. Tingnan nyo nga po ilalim ng upuan nyo kung may itlog. Alam nyo po, ito po ay pagan practice. Alam nyo po, nilalayo nila yung kay Kristo. Ito po kasi ay God of fertility. Na ano nyo po ba? So kapag ito ang sineselebrate natin, may mali. Amen po ba? Hindi natin gagawin yan. Sineselebrate natin kasi may resurrection na nanggagaling kay Christ. Tama? Tapos, baka naman hindi yan. Wala po akong pake dyan, Pastor. Baka ito dahil Holy Week. Ayan. Amen. Masama po bang mag-beach? Yes. No. Ano ba sa tingin nyo? Masama po ba? Paano kaya kung nasa beach po ako tapos inaalala ko yung goodness ni Lord? Pwede po ba? Hindi. Pwede. Ang maganda nga po doon, nakikita nyo yung gawa ni Lord eh. Pwede, di ba? Pero wag nyo po din isipin na, ay, pwede pala, sabi Pastor, sige, mag-beach na tayo lagi. Hindi po yun ang meaning. Okay po ba? Wag din yun. Pero pwede naman. Pero tingnan, baka naman ito, kapatid. Sino nanood po niyan ulit? The Passion of the Christ. Nanood. Kasi pag Holy Week, lagi po yan pinapalabas. Tama po ba? Pag pinalabas po yan, naaalala natin yung goodness ni Christ, yung goodness ni Lord sa buhay natin. After nun, ano na pong gagawin ulit natin? E di magbe-beach. Yun po ba ang meaning ng resurrection? O punta tayo sa mga paniniwala natin dati. Kayo po ba hindi naghingay nung Holy Week? Kasi patay si Jesus. Patay po ba si Jesus? Hindi. Jesus is alive. Hindi po siya kada Holy Week na mamatay tas buhay ulit. Hindi po ganun ha. Wala pong ganun. Masama po bang magingay? Hindi naman. Pero maganda ginagamit mo yan. Baka nagdi-devotion ka. Inaaral mo yung salita ni Lord. Pwede po ba yon? Maganda. O baka naman, sino nasugatan? Sino nasugatan ngayong Holy Week? Tapos hindi na gumaling. Natatawa po kayo ha. Alam nyo po yung paniniwala. Alam nyo po, baka naman kaya hindi gumagaling kasi diabetic ka, kapatid. Wala po yan ugnay sa Holy Week. Amen po ba? Malinaw, nililinaw po natin. May bago po ba dito? Sino pong first time sa church? Wow. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kasama po namin kayo. Tuloy lang natin po baka naman daw bawal mag-travel. Kasi daw baka ma-aksidente ka. Tanong ko po sa inyo, kapatid, pwede ka bang ma-aksidente kahit hindi Holy Week? Ang lakas ng yes eh. So, hindi Holy Week lang. Kunyari, na-aksidente ka ng Holy Week. Di, Holy Week kasi kaya ako na-aksidente. Hindi, kapatid. Walang ugnay yan. Walang ugnay. Tuloy po natin. Water brings mist. Oy, baka may hindi naligo. Amoy nyo nga katabi nyo, kapatid. Ang bango mo, sis. Ang bango mo, bro. Ito po ay maling paniniwala. Tama po ba? Hindi yan. Kaya maligo po kayo. Pag Holy Week, maligo po kayo. Lalo na po mainit ngayon, baka ma-stroke po tayo. Wag po, maligo po tayo. At ito pa ang isa, the presence of evil. Mas malakas daw yung presensya ng evil kapag Holy Week dahil patay daw si Jesus. Hindi po, mas malakas si Jesus kaysa sa demonyo. Amen? Kaya inaalis po natin yung kaisipan natin na ganyan. Tama po ba? Pero tinan niyo po,
We commemorate the resurrection because we have a risen Savior. Dahil inaalala natin, pinapahalagahan natin yung resurrection kasi binigyan ka ng kaligtasan ng Diyos. Tama po ba? Kaya natin siya inaalala. Kaya pala natin sineselebrate. Alam niyo po ba na sineselebrate natin ang Christmas? Tama po ba? Dapat sineselebrate din natin yung resurrection. Kasi nagkaroon ka ng kaligtasan dahil kay Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Wow. Tuloy po natin. Alam niyo po, the resurrection of Christ is so valuable. Importante yan. Bakit, kapatid? Kapag hindi nag-resurrect si Christ, kapatid, wala kang eternal life. Wala kang eternal life. Mapupunta ka saan? Sa impyerno. Kaya napaka-importante ng resurrection. Hindi mo pwedeng alisin yun. Yun ang history. Tama po ba? History yan. Parte yan ng history na nag-resurrect si Christ. Kaya hindi mo pwedeng alisin yan. Importante yan sa buhay natin. Importante yan. At gusto ko paintindi sa inyo kung bakit importante. Alam niyo po ba, the resurrection of Jesus proved His claim to be God. Ito ang tanong, is Jesus God? Diyos ba si Jesus? O baka may mga naniniwala pa din na hindi? Tama po ba? Pwedeng nandito ka, hindi mo naiintindihan na si Jesus ay Diyos. Baka mamaya ganun. Alam nyo ba bakit? Madami nagsasabi, many people and religion will say that He is only a... Sinong denomination or sinong church ang nagsasabi ng ganyan? Iglesia ni Cristo. Ano sinasabi nila? Si Jesus daw ay tao lang. So kung tao lang si Jesus, paano masisave? Tama po ba? May point? Paano tayo masisave? Kung tao lang pala. Isa pa, ano daw po? Prophet. Sino nagsasabi niyan? Mga Muslim. Bakit po ako nagtatapang? Kasi yun talaga sinasabi nila eh. Alam niyo po, sinasabi lang propeta si Jesus. Hindi, kapatid. Savior si Jesus. Diyos siya. Amen po ba? Tingnan mo yung kiniklaim ni Jesus. Tingnan niyo po ito. Tingnan niyo po ito. In John 5:17-18, but Jesus replied, my Father is always working and so am. Si Jesus po ay teacher, siya po ay magaling, siya po ay rabbi, at walang papantay sa kanya. At tingnan niyo po, so the Jewish leaders, tingnan mo yung mga Jewish leaders, inggit na inggit. Tried all the harder to find a way to, gustong patayin si Jesus talaga. Gustong patayin. For He not only broke the Sabbath, He called God His, tinatawag daw niyang anak siya ng amang nasa langit. Anak daw siya. Thereby making Himself equal with, ito yung kiniklaim ni Jesus. Amen po ba? Malinaw po ba? So kung kiniklaim to ni Jesus at sinasabing equal, ito po yan. Identical sila ng Ama at same. Parehas na parehas sila. Sabihin, si Jesus daw ay Diyos. Yun yung kiniklaim ni Jesus. Pag narinig nyo po yun, ano masasabi nyo? Kunyari, may tao, nagkiklaim, teacher, nagsasabi, or kung ako po, nagsabi sa inyo, ako ang Diyos, maniniwala po ba kayo? Sa totoo, hindi sila maniniwala. Bakit? Naniniwala sila sa religious law, yung law dati. Tama po ba? At sa panahon na to, madami nagkiklaim na sila si Jesus. Naalala nyo na sa balita, yung sabog siya, ako si Jesus. Maniniwala po ba kayong ganon? Nasagawa, tama po ba? Nasagawa. Nakikita din sa buhay niya. Si Jesus kitang-kita sa kanya. Kitang-kita sa kanya. May isa pa. Gusto nang ipakulong tama po ba? O ano sabi niya? Hindi daw siya, hindi ako makikinig sa inyo. Tingnan nyo, ang dami nagkiklaim. Pero ito lang ang tunay na Jesus. Amen po ba? Siya lang. At bakit po natin inaaral to? Tingnan nyo po, di ba? The Jewish leaders try all the harder to find a way to. Kasi nakikita ng Jewish leader ay blasphemy. Hindi nila nakikitang totoo si Jesus. The act of claiming the attributes of na isa siyang Diyos. Yun yung ayaw nila, ayaw na ayaw ko. Bakit nila nasabi yon, mga kapatid? Kasi pag tinignan natin sa Old Testament, in Leviticus 24:16, anyone who blasphemes the name of the Lord is to be put to... Kaya gusto nilang patayin si Jesus.
Kasi ang nakikita nila kay Jesus, crazy si Jesus, hindi yan totoo. Hindi ako naniniwala dyan na Diyos yan. Hindi yan anak ng Diyos. Tama po ba? Pero gusto niyo po bang patunayan ko sa inyo na si Jesus ay God? Papatunayan ko po sa inyo. Tingnan niyo po ito. Si Jesus ay nakikipag-usap kay Simon, "Who do you say I am?" Tinanong ni Jesus si Simon. Simon Peter answered, "You are the..." Ano po ang Messiah? Savior, tagapagligtas, ikaw ang Messiah. The Son of the living, anak ng Diyos. The living God. Tinanggap po ba ito ni Jesus? Tinanggap po ba niya? Ni-receive po ba niya yung worship na yan? Yes. Tandaan niyo po sa Bible, walang tumatanggap ng worship, hindi pwede tumanggap ng worship ang angels. Tama po ba? Hindi pwede. Pwede po bang tumanggap ng worship ang tao? Hindi, tanging sa Diyos lang. Tanging sa Diyos lang ang pagsamba. Tingnan niyo po, paano ko papatunayan sa inyo? Tingnan niyo po si Peter. In Acts 10:25-26, as Peter entered his home, Cornelius fell at his... Pagkakita pa lang ni Cornelius kay Peter, lumuhod. Lumuhod sa paanan ni Peter and worship him. Tama, mali? Kapatid, tama, mali? Pwede ba tumanggap ang tao ng pagsamba? Mali. Tingnan niyo po. But Peter, alam ni Peter, alam ng disciple But Peter pulled him up and said, "Stand up. I'm a human being just like you." Huwag mo ko sasambahin. Tao lang din ako. Ang pagsamba ay sa Diyos lang. Nakikita niyo po? Nakikita natin na ang pagsamba ay sa Diyos lang. Kaya pala tayo umaawit. Kaya pala binibigay natin yung buhay natin sa Diyos. Kasi yun yung form of worship na binibigay natin. Yun pala yun. Sa Kanya lang dapat ang lahat. Amen po ba? Kaya ito po mapapatunayan natin dyan. Jesus accepted worship because He is God. Amen po ba yun? Mapapatunayan mo na si Jesus ay God. Amen? Ang ganda, no? Tuloy po natin. Jesus is fully man and fully... Do you agree with that? Nagkatawang tao siya, kapatid. Hindi pwedeng Diyos lang. Sabihin, nagkatawang tao siya para maligtas tayo. Pero Diyos si Jesus. Amen. Malinaw. Tuloy po natin. The resurrection of Jesus proved His claim to be God and showed His godly power. Pinakita. Tingnan niyo po tingnan niyo po yung divine power ng anak. Tingnan niyo po. Christ is the visible image. Dahil nakita si Christ, tama po ba? Nakasama sa mundong ito. Tama? Of the invisible God. Kasi hindi nila nakikita si Yahweh. Ang nakita nila ay si Yeshua, si Jesus. At yun yung image. Tingnan niyo po, image. He existed before anything was. Sino po ang gumawa ng creation? Ang Diyos. So kung bago pa lang magawa ang lahat, si Jesus ay Diyos. Infinite. Walang period. Tama po ba? The Alpha and the Omega. The beginning and the... Tingnan nyo. Ang galing po, no? Sabihin, nag-i-exist na kagad si Jesus. Dati pa, madami nagsasabi na, hindi, New Testament pa lang dumating si Jesus. Doon lang siya dumating. Kapatid, paano mo may explain to? Diba? Sasabihin nila, hindi, doon lang siya dumating. Yun lang yung parte niya. Hindi. He existed before anything was created and is supreme over all. Supreme over all creation. Hawak niya Tingnan niyo po, for through Him, God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we cannot see, such as thrones, kingdom, rulers, and authorities in the unseen world. The unseen world, may unseen world Yung spirit hindi natin nakikita Everything was created through Him and for Him. Create tayo para saan? Para kanino, kapatid? Para sa Diyos. So kung para sa Diyos, si Jesus ay
Ang linaw. For everything was created through Him and for Him. He existed before anything. Nag-i-exist na before pa lang ng lahat. And He holds all creation together. Yan yung divine power ng Diyos. Di ba? Amen po ba? Malinaw? Malinaw. Alam niyo po, Jesus showed His power dito sa mundong ito. Tama? May pinakita siyang power. Tingnan niyo po, water turned into, ito yung first miracle ni Jesus. Tanong ko po sa inyo, may nakagawa na po ba niyan? Taas nga kamay, gumawa na ng wine sa tubig? Wala. Tama, wala. Sino gumawa lang po niyan? Si Jesus. Malinaw. Nagpagaling ng bulag, nagpagaling ng pilay, ginawa ni Jesus yan. Pinakita niya yung power niya. Ano pa po? Casting out. May lumalapit sa kanya, Lord, sinasapian. Pinapaalis niya. Kinakast out niya. Ano pa po? Control over. Nung nasa boat sila, ano sabi ni Lord? Iba po yung nagsabi ng stop, ha? Sa lindol po yun. Wag po yun. Di ba? Be still. Pinakalma niya yung storm. Tama po ba? Sino may kayang gumawa nun? Hindi po yung naiisip nyo. Si Jesus lang. Gusto ko mapatunayan sa inyo na napakahalaga tong resurrection na to. Amen po ba? Napakahalaga. Pinapatunayan natin na Diyos si Jesus. Bakit? Kung hindi siya nag-resurrect, hindi siya Diyos. Tama? Kung hindi siya nag-resurrect. Ano po? Walk on. Sa science po, may tinatawag na buoyancy. Yung gravity. Pag kayo po ay tumungtong sa isang tubig, ano po mangyayari sa inyo? Lulubog kayo. So sa science, hindi mapapaliwanag ng science to kung paano ginawa ni Jesus yon. Kasi may power siya. Amen po ba? Ang galing, no? Ang galing ng Diyos mo, kapatid. Resurrect. Sino ang ni-resurrect ni Jesus? Sino po? Kung nagbasa po tayo ng buti alam. Buti. Kala ko si Lizardo eh. Pambihira. Panday pa lang natin ngayon. Si Lazarus. Tama po ba? Pinuhay. May kaya po bang gumawa nun na magbuhay ng patay? Wala. Walang may kayang gumawa. Alam niyo po, sa lahat ng mga bagay na yan, may binigay sa atin si Lord. May binigay si Lord. Alam niyo po, Jesus has a limitless power. Walang katapusang kapangyarihan. Walang katapusan. Talagang sobrang makapangyarihan ni Jesus. Pero still, tinan niyo po niligtas ka pa din niya. Tama? Diyos siya eh. Tingnan niyo po isipin niyo kung Diyos ibibigay niya ang sarili niya sa'yo. Sino po ba tayo? Sino ba tayo? Pero ganun ang pagmamahal ng Diyos. Tuloy ko lang po, tingnan niyo po may binigay si Jesus sa atin. Jesus gave us power and authority. Para saan? Bakit tayo binigyan ng power and authority? Para saan? Saan natin gagamitin yan? Tingnan niyo po. In Luke 9:1, one day Jesus called together His 12 disciples and gave them power and authority to cast out all demons. Binigyan sila ng power and authority yung mga disciples. And to heal all. Alam niyo po sa panahon po na yan, may doktor na. May doktor naman po. Pero may power na binigay si Lord para magpagaling. Makatayo ang pilay, makakita ang bulag. Binigyan ni Lord ng power ang mga disciples. Ngayon baka pipilosopohin mo ko, bibigyan ko lang po yung palaisipan, baka maging pilosopo ka, Pastor, Jesus called together His 12. Pastor, di ako parte ng 12 eh. Hindi ako parte ng 12. Hindi ko nakasama si Jesus, paano ako makaka-receive ng power and authority? Tama po ba? Pwedeng ganon? Gusto niyo po bang patunayan ko na meron kang power and authority, kapatid? Tingnan niyo po ito. In Mark 9:38-40, John said to Jesus, Teacher, we saw someone using your name to cast out demons, but we told him to stop because he wasn't in our group. Jesus,
may nakita kami gumagamit ng pangalan mo. Pinatigil ko nga eh. Kasi hindi naman siya parte natin eh. Ano pong naging response ni Jesus dito? Ano naging response ni Jesus? Okay ba? Umagri ba siya kay John o hindi? Kasi tingnan mo, sasabihin na, hindi siya parte. Hindi siya part ng 12 disciples. Kami lang yon. Alam niyo po, no, minsan pag may power ka, gusto mo sa'yo lang. Hindi ako lang yon, kami lang yon. Hindi siya parte. Hindi pwede. Pero tingnan niyo po ang sabi ni Jesus, don't stop. Huwag mong patigilin. Hayaan mo lang. Jesus said, no one who performs a miracle in my... Kanino daw pangalan? Pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, will soon be able to speak evil of me. Wala daw kayang mag-perform ng miracle sa pangalan ni Lord na gagawa ng masama. Yun ang sabi, tama po ba? Tuloy ko lang, anyone who is not against us is, alam niyo po, napaka-powerful ng pangalan ni Jesus. Amen po ba? Kaya tayo, di ba po, pag may nararamdaman tayo, may sakit tayo, ano sasabihin natin? In Jesus' name, umalis ka sa katawan ko. Kasi there is power in the name of Jesus. Tama? May power eh. Kaya nga binigyan tayo ng authority ng Lord eh. Kaya natin ginagawa yun eh. Ngayon, sasabihin mo sa akin, Pastor, binigyan na ako ng power and authority. Magpapagamot pa din po ba ako? Pagamot ka pa din, kapatid. Kasi ginagamit din sila ni Lord. Amen po ba? Baka mamaya, malubha ka na. Hindi, pagagalingin ako ni Lord. O yun, nakita mo na si Lord. Naiintindihan niyo po ba? Kasi pwedeng gamitin sila ni Lord. Kasi kung wala yan, edi sana hindi na lang, nagpapagaling na lang ang mga disciples. Si Lord din naman nag-create eh. Si Lord nag-create ng lahat. Yung science, kung paano gagaling ang tao, kaya may paracetamol. Tama po ba? Eh, hindi ako nilalagnat ako. Hindi, ayoko ng gamot. In the name of Jesus. Oo, yun, lumala. Di ba? Gagamot ka lang eh. Kasama mo naman, may faith ka naman kay Lord eh. Tama po ba? May faith ka naman kay Lord eh. Baka sabihin mo, hindi, wala akong faith kapag uminom mo gamot. Hindi, kapatid, huwag mong isipin yun. Anyone who is not against us is for us. Kung hindi naman against sa akin, kasama natin yan. Ganda po, no? So the resurrection of Jesus proved His claim to be God. To be God. And show this godly power. Pinakita niya yung godly power niya. At ano po yung sumunod? Fulfill this covenant. Buti tinapos ni Lord yung promise niya. Kasi kung hindi niya tinapos, saan po tayo pupulutin? Wala. Baka baliwala ang lahat. Tingnan niyo po, in Matthew 5:17, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Anong sinasabi ni Lord? Bakit ito yung sinasabi niya na may i-fulfill ako? Napaisip po ba kayo nun? Ano ba sinasabi ni Lord? Kasi sa panahon po ng Old Testament, mayroong law. Tama po ba? At yung law na yon, para maligtas ka, kailangan sundin mo lahat sa law. Amen? Yun eh. Kailangan mo sundin para maligtas ka. Ngayon, si Jesus ang naging, ano bang maganda? Perfect sacrifice. Siya ang naging perfect sacrifice para lang maligtas ka, kapatid. Tingnan niyo po, ito yung naintindihan ko dyan. The law described a life of sinless. Yung law. Kailangan sinless, yun ang dating eh. Which no Israelite had been able to fulfill. Walang nakagawa. Tayo po ba, mabait po ba tayo lahat? Sino dito walang kasalanan? Wala. Walang makakasagot. Lahat tayo makasalanan, tama po ba? Lahat tayo gumawa ng kasalanan. Baka last week, this week, nagkasala tayo, tama po ba? Meron po ba dito hindi nagkakasala? Wala. Had been able to fulfill until Jesus arrived. Siya lang ang kaya mag-fulfill nun. Kaya tayo may eternal life. Tama po ba? Tingnan nyo lang po to. Gusto ko lang muna po paintindi sa inyo. Para tayo magkaroon ng eternal life, kailangan to. Tama? Tama po ba? Tama, mali?
Kailangan yan. Deserve ba ni Jesus diyan o tayo dapat? Tayo dapat. Dapat malaking butas ng pako. Pero bakit siya? Kasi siya yung perfect sacrifice. Siya lang magpo-fulfill ng promise na yun. Siya lang. Hindi natin kaya. Hindi natin magagawa. Amen po ba? Hindi kaya, hindi natin magagawa. Imposible. At sasabihin natin, papilihan ko lang po kay palaisipan. Diyos si Jesus, tama po ba? Pero nagkatawang. So nung na-experience po ba niya yan? Nahihirapan po ba siya? O Diyos naman siya? Diyos naman yan eh. Kaya niya yan. Tama po ba? Baka yun ang palaisipan mo. Diyos naman yan. Tayo, tao tayo eh. Sure, pagka pako pa lang, wala na, patay ka na. Baka yun ang iniisip mo. Tama po ba? Tingnan niyo po ito. In Matthew 27:26, and about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice. Nandun na siya. Saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Lord, bakit mo ko iniwan? Bakit kaya nasabi ni Jesus yan? Sige nga, bakit nasabi ni Jesus yan? Kasi sobrang sakit nung na-experience niya. Sobrang sakit ng na-experience niya para lang sa'yo, kapatid. Para sa'yo at para sa akin. Minsan hindi natin naiintindihan yon. Kayo po, gusto niyo po ba yan? Hampasin kayo, lait-laitin kayo ng mga tao, kahit Diyos naman siya, kaya niya i-wipe out yan eh. Ayoko na, pagod na ako sa inyo. Kaya nga niya pasunurin ng nature eh. Tama po ba? Pero mabait ang Diyos natin eh. Napakabait ng Diyos natin. Alam niyo po, ito ang pinakamaganda. Nahirapan si Lord, tama po ba? Pero ito yung pinakamaganda. When Jesus had received the sour wine, He said, "It is finished." Tapos na. At kapag tinignan niyo po yan sa Greek word, sinahalin tulad po yan sa taong may utang. Taong may utang, it is finished. Sabihin, kapatid, ito ang maganda, fully paid ka na sa utang mo. Dahil kay Jesus. Sige, palakpakan mo si Lord. Ano po ba? Fully paid, kapatid, ayaw mong palakpakan? Pupunta ka sa langit, ayaw mong palakpakan? Ano ba gusto nyo ma-fully paid yung utang natin sa bangko? Kapatid, higher to. May eternal life ka. Fully, parang iPhone Pro Max, fully paid. Pampihira. Binayaran ni Lord. Yung utang mo, kapatid. Tapos, baliwala lang lahat. Hindi natin maiintindihan yung resurrection. Nagigets niyo po yung natin? Na napakahalaga nito. Napakahalaga ng ginawa ni Jesus para sa atin. Tayo yung nag-benefit. Alam niyo po, Jesus Christ experienced suffering and painful death just to save mankind. Yung painful death. Walang may gusto niyan. Tama po ba yung painful death? Ano po lagi nating gustong pag mamamatay tayo? Ano po gusto natin? Yung gusto ko, Lord, pag namatay ako, yung natutulog lang ako, ha? Pagising ko, Lord, ikaw na yan. Tama po ba yun ang gusto nating lahat? Pero si Jesus, di niya na-experience yun. Ang na-experience niya, tinusok siya, nilatigo siya, nilagyan siya ng crown of thorns. Tapos tayo, nasa malamig tayo, okay tayo. Ano po sabi ni Jesus? Tingnan niyo po. Ano po sabi ni Jesus? Go and make, ano po? Ulitin ko sinasabi mo, si Jesus ay Diyos mo. Tama? Tama. Malinaw hindi? Ano sabi? Go and make, ba't hindi natin ginagawa? Ulitin ko pa. Sinabi mo na si Jesus ay Diyos mo, sabi doon, ibigay mo
ano daw? Katawan mo, kaluluwa mo, at puso mo as a living. Nagagawa po ba natin? Hindi pa din, kulang pa din tayo. Tama po ba? Pero si Lord, lahat ginawa niya para sa atin. Alam niyo po, the resurrection of Christ gave us hope, joy, and alam niyo po, wala kang joy kung wala kang hope. Kung wala kang buhay na pag-asa, hindi ka magiging masaya. At ito ang pag-asa natin. Alam niyo po, sa mundong ito, may mga hirap sa mundo na to. Tama po ba? Mahirap mabuhay dito. Pero kapag may hope ka kay Lord, merong eternal rest. Mas masarap doon sa langit. Wala nang hirap. Yun yung hope natin. Amen po ba? Ang ganda, no? At magiging masaya ka kahit ano ang meron sa buhay mo kasi alam mo kasama mo si Lord. And, syempre, meron kang salvation. Yan ang pinaka magandang regalo na binigay sa iyo ni Lord. Hindi townhouse, hindi sasakyan, hindi pera, hindi pamilya mo, kung hindi yung salvation. Yan ang pinakamagandang regalo na meron ka. Na pwede mong ipasa sa iba. Gusto ko din sila masave. At alam niyo po, the resurrection isn't just a doctrine or a story, but a truth. Tama? Katotohanan that should change our life. Jesus is the way that, Jesus is the way, and the, kaya kapatid, kapag minsan, naguguluhan ka sa buhay mo, tumingin ka sa truth. At sino yung truth? Si Jesus. Kapag hindi mo na naiintindihan yung nangyayari sa buhay mo, magulo ang buhay mo, tumingin ka sa truth kay Jesus. Naguguluhan ka sa mga pine-present sa'yo ng mundong ito, huwag ka dun tumingin, dito ka tumingin kay Jesus. Amen po ba? At dahil kapag nakatingin ka dun sa truth, magbabago ang buhay mo. Sino dito gusto magbago ang buhay? Amen. Lahat tayo. Kaya napakahalaga ng resurrection ni Christ sa buhay natin. At tingnan nyo po, and I will end with this in 1 Corinthians 15:14. And if Christ has not been raised, kung hindi nabuhay, namatay na lang, patay na lang, doon natin mapapaliwanag na tao lang si Jesus. Tama ba? Hindi nabuhay. Then all our preaching is useless and your faith is magiging useless ang lahat kung hindi nabuhay si Jesus. Pero ang maganda kapatid, Jesus is alive. So yung faith mo, may use yan kapatid. Mahalaga yan. Kasi nilalagay mo kay Lord. May hope dyan, may joy dyan. Amen po ba? Kaya tayo nagse-celebrate, kaya dapat tayo masaya. Tama po ba? Kaya tayo may sinasambang Diyos na buhay. Kasi dahil sa Kanya, hindi dahil sa atin. Halinaw po ba yun? Ang ganda ng resurrection po, no? Naiintindihan natin yung kahalagahan ni Jesus Christ sa buhay natin. Kaya sa oras po na to, tumayo po tayo at sambahin natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Let us continue to worship our God today. Hallelujah. We owe it all to you, Jesus. Love before I had a name. Washed before I knew my shame. And know the Lamb was slain before the earth was laid. What an awesome price He paid. Come on, let's raise our hands as we sing. And I owe it all, and all to Jesus, all, and every part of me, lying at His feet. And I owe it all. Let
rise to bring Him praise to the glory of one name, Jesus. We sing nail-pierced hands.
rise to bring Him praise to the glory of one name, Jesus. Let's continue to worship Jesus today, brothers and sisters. Pour out your worship to Him. There is Let's only just one worship. name like Praise His Jesus. name. Kapatid, sambahin mo ang buhay na Diyos. Jesus is the Lord. We adore you, God. All the glory belongs to you. Jesus, Jesus, King Jesus. There is power in your name, Jesus. There is healing in your name, Jesus. Worship, worship, worship. Open the floodgates of heaven. Pour out the Spirit. Worship. Give Him adoration. Shout your praise. Jesus, Jesus, Thank you, God. Thank you for all. Sa lahat ng binigay mo sa amin, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Sa salvation na binigay mo sa amin, nagpapasalamat kami, Panginoon. Binigyan mo kami ng hope, binigyan mo kami ng joy, binigyan mo kami ng peace, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Maraming maraming salamat, Panginoon. Kasi kung wala ka, Panginoon, wala kaming lahat. Magiging baliwala ang lahat na to, magiging useless, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami. And today, God, we will celebrate your resurrection, Panginoon. Magse-celebrate kami. Bakit, Panginoon? Dahil buhay ka. Buhay ang Diyos namin, magse-celebrate kami. Kaya Lord, sa oras po na ito, Panginoon, ang gagawin namin, ibibigay namin ang buong buhay namin sa iyo. Yun ang gagawin namin. Bakit, Panginoon? Kasi binigay mo ang lahat. Kaya kami naman, Panginoon. And Lord, naniniwala kami na there is power in your name, Panginoon. Kung merong may sakit dito, Panginoon, in Jesus' name, pagagalingin mo, Panginoon. Naniniwala kami, kung cancer yan, in Jesus' name. Kung malubhang sakit yan, in Jesus' name. Naniniwala kami, Lord, yung masamang espiritu, Panginoon, palalayasin mo in Jesus' name, Panginoon. Yung ugali namin, Panginoon, babaguhin mo in Jesus' name. Naniniwala kami, Panginoon, aayusin mo ang pamilya namin in Jesus' name. Lord, there is power in your name, God. We believe in you, God. Be the center of our lives today, God. Thank you, God. Thank you. Nagpapasalamat kami sa iyo, Lord. We need your divine power today, God. We need your divine glory today, God. Thank you, Lord. Kaya nagpapasalamat kami. Lord, huwag niyo po kaming hahayaan na lalabas dito na hindi kami masaya. Pabaunan niyo po kami ng presensya mo, ng iyong salita, Panginoon. At Lord, dahil nag-resurrect ka, babaguhin mo kami. Nagpapasalamat kami, Lord. Gusto namin i-align ang buhay namin sa iyo, Panginoon. Gusto na namin ilagay ang lahat sa iyo. Lahat. Kaya Lord, nagpapasalamat kami. At mahal na mahal ka namin, Panginoon. Kulang ang salita, Panginoon. Kaya gusto namin gawin ito sa buhay namin. Lord, lahat ng pagsamba, lahat ng papuri ay tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you po. Happy Sunday.